Kabayan, nitong mga nakalipas na panahon nagkaroon ng malaking demand o pangangailangan sa mga pagkain at inuming nakatutulong sa kalusugan ng tao at hayop sa iba't ibang panig ng daigdig. Ang likas na pamamaraan sa pag-aalaga ng halaman, isda at hayop ay bahagi na rin ng mga programa sa maraming bahagi ng daigdig. Isa na rito ang Pilipinas. Ito'y dala ng kagustuhan ng maraming tao na gumamit at kumain ng mga masustansyang sangkap para sa kalusugan. At batay na rin sa isang ulat ukol sa Pilipinas, ang bansa ay isa sa mga nasa Asian region na nagbibigay pansin sa nasabing pangangailangan. Dahilan dito, maraming samahan at kompanya sa Pilipinas ang pumapasok sa produksyon ng mga pagkaing makatutugon sa kalusugan ng mga Pilipino. At isa na rito ang MGSK sa Barangay Busilak sa Bayumbong, Nueva Vizcaya. Nakibahagi ang nasabing samahan sa isang programa ukol sa organic soybeans development ng kagawaran ng pagsasaka. Ito ay upang mapalawak ang kaalaman ukol sa soybeans o utaw bilang maayos at mabisang pagkain ng tao, hayop at isda. At magbibigay pa ng kita, hanap buhay at negosyo sa mga Pilipino. At sa tulong at pakikipag-ugnayan ng ating alamin sa Bureau of Agricultural Research, tinungo ang palasubukan at planta ng MGSK sa Barangay Busilak, sa Bayumbong, Nueva Vizcaya, at sinubaybayan ang pagpoproseso ng utaw o soybeans. Rick, paano nag-umpisa ang MGSK at bakit soybeans ang sinentruhan mo sa proyektong inyong itinatag? Nag-umpisa po ang proyekto ito ng soybeans dahil po dun sa isang aklat na nabasa namin na ang pangamagat po ay Testimonies for the Church, Council on Foods and Diet, Council on Diet and Foods, na naging dahilan po doon na binasa namin na kinakailangan na kami ay gagawa ng isang produkto o mga pagkain na nagbibigay ng buhay at nagpapalusog. Kaya naisip namin sa pag-research, ang isa sa pinakapangunahing pagkukunan ng ganitong uri po ng mga kaalaman sa mga halaman at makatulong sa panggamot ay ang legumes na isa dito ay ang soybeans. Kaya nung maayos po yon, niresearch po namin ang soybeans at napatunayan po namin ayon sa research ay malakas ang soybeans na makatutulong at makatutulong ito sa lahat ng uri po ng karamdaman. Takot ako sa soybeans kasi ang paniniwala ko sa soybeans, lalo na kapag medyo nag-iedad-edad ka na, tutubuan ka ng arthritis. Ay hindi po totoo sapagkat yan din po ang paniniwala ko noon na lahat po ng may mga butong ganyan pinanggagalingan po ito ng uric acid. Pero atin pong tandaan sa pamamagitan po ng research at yan po napatunayan na ngayon na ang soybeans talaga ay isang pagkain na pag kinain mo ay hindi po nagpo-produce ng uric acid, kundi ito ay nagbibigay po ito ng isang uri ng acid, hindi nga lang uric, kundi amino acid na kailangan po ng ating katawan. Importante sa atin. Importante po yan. Pero yung sinasabi nila na uric acid, nagpapasakit ng kasukasuan natin, hindi totoo. Ay hindi po totoo kasi tingnan po natin atin pong balikan muna yung isang lugar doon po sa China, pagdating Oriental Chinese. Mula po sa pagkabata hanggang sa kanilang pagtanda wala po akong natatandaan na sila po ay nagkaroon ng arthritis. Ang pagkain po nila ay panay soybean base. Ngayon, kung kayo po ililipat sa isang lugar sa western part nitong ating mundo, ay doon maraming mayroong uric acid dahil po sa hindi sila kumakain ng soybeans. Karne ang kinakain nila. Karne at hindi lamang po yan, kundi may mga hinahalo sila na talagang nagtitrigger na lalo pong magkaroon sila ng uric acid. Okay. Paano naman pumasok dito ang BAR, ang Bureau of Agricultural Research? At sino ang tumulong sa iyo? Pumasok po ang BAR dahil sa matagal ko rin pong panalangin na bakit hindi tayo mag-project ng soybeans. So makalipas po yung 12 taon. Napakatagal po ang panalangin namin yun. Natayo na po ito, nagising na lang po kami isang araw, naging project po ng ating sekretary. At sa kalooban siguro ng Panginoon, o di sinasadyang pagkakataon, nakita po nila kami na nag-exhibit. At doon nagtanong,
kung ano ho ang maitutulong sa amin at kung ano naman ang maitutulong namin. Kaya nga dito pumasok ngayon ang DEBAR na naging programa ngayon na isulong ang soybeans, pagluluto ng mga masustansyang pagkain sa soybeans, nagtulungan po niyo kami na lalong mapabilis ang programa. And sa mga panahong ito, nasan na ang inyong MGSK? Sa panahon pong ito, kung hindi po sila dumating, siguro yung aming mga produkto para ma-develop ng maganda, pati po ang packaging, pati po yung lahat, baka abutin pa ho kami siguro ng 5 taon pa. Ganon. O kaya sabi ko, Maliban doon sa 12 taon, ha? opo, kasi napakatagal po talagang mag-develop kasi ang pag-develop po namin ay unti-unti. Kagaya po ng building na ito na aming ginagawa ngayon, abay 5 taong mahigit po ito. Okay. Ngayon, nung ako'y makausap nila, sabi ko, kapag ako'y tinulungan po ninyo, mas mapapabilis po. Hindi na po aabutin siguro ng 2016. Nung sila ba'y tumulong, ay napaaga po. At Tapos sinusubaybayan ka ng bar ngayon. Opo, sinusubaybayan po ako ng bar at saka makikita po natin na sa pagsubaybay ng bar, marami na rin po kaming natutulungan na kung ano po yung aming mga dapat na ituro tungkol po din sa processing. Okay, may processing plant na kayo, meron kayong displayan ng inyong mga produkto. Ano-anong klaseng mga produkto ang inyong nagagawa? Atin po munang unahin ng soybeans. Okay. Sa soybeans po, meron po kaming 3-in-1. 3-in-1. Yan po ay lalagyan na rin ng tubig, inumin mo, ginawa po naming drinks na parang kape. Okay. Okay, kasi marami pong tao mahilig uminom ng kape, para po mas maganda at walang kape, ginawa po namin yan. Meron pa kami ding mga soya milk at saka taho. Meron din po kaming pansit na soybeans. Noodles, ha? Noodles. Meron po rin kaming instant noodles na soybeans. Okay, ha? Mhm. May mga pulburon, may mga cookies. At meron din po kaming ginagawang tinapay na soybeans. Nabibili naman. Nabibili po yon. At kung yun po hindi nabibili, ay hindi po kami darating sa ganitong status na makapagpatayo ng kahit maliit na processing. At lalong napagaganda, kaya gusto ko maisingit din, dahil po sa mga produktong yan, nakita po iyan ng DEBAR sa exhibit na ito pala yung ating hinahanap. Kaya kung hindi, at nagpapasalamat po kami sa kanila, kung hindi po sila sumuporta, baka matagal pa po kami. Anong ibig sabihin ng Eliazar? Sabi mo? Alam niyo yung Elisal sa akin, nakita ko doon sa ay masudo rin at saka ito ay tapat na katiwala Ng Panginoon. ng Panginoon. Okay. Kasi, Uy, napag-uusapan ng ang biblical scripture. Sabi mo, part of what you did and part of what is MGSK all about, nandun sa scripture. Totoo ba yan? kasi po ang paggawa po ng proseso ng mga pagkain pampalusog, iyan po ang gusto ng Diyos. Ayaw po niyang gagawa ng mga pagkain na nakasisira sa ating katawan. Yan po yung nakalagay sa unang Korinto 10:31. Naku, okay, At itong mga kasama mo na ito, kasama sa Korinto, hindi sa Korinto, itong, pangalan nito? Seth. Si Seth. Uy, nasa scripture din, ha? Si Seth. Ikaw ang third child ni Adam, Yes. Adam and Eve, okay? At meron kang kasama rin na bukod kay Seth. Kapatid ko po, Mara naman, sa Si Bible Mara. based din. Sino naman si Mara doon sa Bible? Kung papansin natin yung story po niya, yung panahon nila Moises, nung nagta-travel sila time of Exodus. Papunta sila doon sa Promised Land Yes. na hindi sila lumubog sa tubig. Ayan, tapos meron Sino si Mara doon? si Mara doon, yung pangalan ng water na mapait, and then after the process ng Panginoon, naging matamis. Ganun. Okay siya. Tinuturuan mo, ha? meron po kasi kaming pag-aaral talaga sa Bible. Oo. Okay. Ito namang si Lydia, ha? Nida. Nida. Hindi naman siguro Leonidas. Hindi ba? Nasa rin yung Oo, Leonidas? Anong ginagawa mo, Nid, dito? Kami po ang Nagpo-process? nagpro-process po. Sila lang dalawa? Dalawa lang Kami kayo? lang po talagang unang nagpasimula ng process kasi maliliit pa yung mga bata noon Napapanood na nila. Hanggang sa ngayon, marunong na po sila. At nagpapasalamat ka naman sa mga nagpa-patronize ng inyong produkto. Abay, opo, kasi kung hindi po na ipapatronize yan, ay hindi rin po kami uunlad. At nagpapasalamat din sila sa amin kasi po sabi nila, kung hindi naman kami gagawa, wala naman daw silang makikita. And now, you have the plant, you have the product, you have MGSK. Anong ibig sabihin niya? Ang MGSK po ay makabagong gabay sa kalusugan.
MGSK, makabagong gabay sa kalusugan sa Bayumbong, Nueva Vizcaya. Nakagagawa na ng mga produktong makatutulong sa kalusugan ng mga Pilipinong nahuhumaling sa likas at organikong uri ng pagkain at gamit. Ang mga produkto ng MGSK ay nakasentro sa utaw o soybeans bilang tugon sa hangarin ng Department of Agriculture na maging bahagi ng hapagkainan ng mga Pilipino ang mga produktong panagot sa maayos na kalusugan. Utaw, soya, soybeans, isa sa mga produktong pambukid na sinusubaybayan ng BAR, Bureau of Agricultural Research. May layuning magbigay ng kita, hanap buhay at negosyo sa maraming Pilipino at makatulong din sa paglalagay sa ayos ng kalusugan ng ating mga kababayan. Utaw, soya, soybeans kabayan. Butil para sa maayos na kalusugan ng mga Pilipino at iba yung kaunlaran sa ating kabuhayan. Hatid sa inyo bilang paglilingkod bayan ng BAR, Bureau of Agricultural Research sa palatuntunang ating alamin.